Muling inulit ni Andrea ang sinabi kay Cleo. Gusto ko ng annulment, Cleo, at wala kang magagawa sa pasya ko. Para namang namatayan ang reaksyon ng asawa niya. Pero agad din iyong napalitan ng galit. Hindi maaari, at hindi ako papayag, Andrea. Anong hindi? Sigaw niya din kay Cleo. Hindi ko bibigay ang gusto mo. Hindi tayo maghihiwalay. Magiging asawa kita hanggat gusto ko. Galit na sigaw ni Cleo sa kanya. Lumabas ito ng banyo, kaya sinundan niya ito. Ganyan ka ba talaga ka-selfish? Pinahirapan mo ako hanggat gusto mo? Ganoon? Gigil na sabi niya dito. Napakawalang puso nito. Yun naman ang plano ng mga ito, di ba? May pawalang bisa ang kasal nila. Bakit ngayon, na siya humingi nun, ayaw nitong ibigay? Pinahihirapan? Sinuntok ni Cleo ang pinto ng wardrobe. Napapitlag siya at napatras dahil sa galit na nakikita niya sa mga mata ng asawa. Paano kita pinahihirapan? Anong ginawa ko sa'yo? Kailan kita pinahirapan, Andrea? At sa pagkakaalam ko, sinisikap ko maging mabuting asawa sa'yo. Kahit kasing labig ka ng yelo. Kahit na nagmumukha akong ibang. Lahat ginagawa ko sa'yo para maging masaya ka lang. Pinahirapan ba kita ng lagay na yun, ha? Lumamlam ang mga mata ni Cleo. Kulang pa ba, Andrea? May hindi pa ba ako nagagawa para sa'yo? Para manatili ka lamang sa tabi ko? Merong nilakit ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Bagyaring gumaragal ang boses nito. Nalito siya. Bakit para nasasaktan ito na gusto niya makipagwalay dito? Di ba dapat matuwa pa ito? Ibibigay na niya ang kalayaan nito? Napayak na ng tuluyan si Andrea. Lumapit naman ang asawa sa kanya. Lumuhod sa harapan niya at niyakap ang baywang niya. Ano pa bang kulang, Andrea? Sabihin mo sa akin. Baka magawan ko ng paraan. Pero huwag namang gawin sa akin to. Huwag mong hingin sa akin ang bagay na kakasakit ko ng sobra. Sumabsob ito sa baywang niya at doon tuluyang umiyak. Natawa si Andrea na mapakla. Ikasasakit? Puno ng pagkamuhi na sabi niya dito. Itinutulak niya ito, pero mas lalong migpit ang yakap nito sa kanya. Di ba ito naman ang balak ninyo? Ito naman ang gusto ninyo, di ba? Ibinibigay ko na sa'yo. Pagod na rin ako, Cleo. Hindi na rin niya napigilan na mapahagulhol. Natigilan naman ang asawa niya. Tumingala sa kanya, na puno na rin ng luha ang mga mata. Naguguluhan ito sa mga sinasabi niya. Narinig ko kayo, Cleo. Umpisa niya dito. Lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya, kaya sinamantala niya iyon at lumayo dito. Naupo siya sa kama dahil pakiramdam niya ay walang lakas sa mga tuhod niya. Noong araw ng kasal natin, narinig ko kayo ni Amira sa library. Bumakas ang pagkabigla sa mukha ni Cleo. Narinig ko ang tungkol sa mana na makukuha ng kung sino man sa inyo ni Gary ang magpapakasal sa akin. Pati na ang plano ipaanan ng kasal natin. Hinila niya ang kumot at doon umiyak na umiyak. Totoo, narinig mo, Andrea. Sabi nito na basag ang boses. Lalo naman siyang napaiyak. Mas masakit pala na manggaling kay Cleo ang pag-amin. Totoong may manang makukuha ang sino mong papakasal sa'yo. Pero wala akong pakialam sa mana. Dahil mahal kita, Andrea. Mahal kita kahit nung mga bata pa lang tayo. Nang malaman ko ang tungkol sa laswa ng lolo mo, ay natuwa ako. Pero may parte ko natatakot dahil ayaw kong isipin mo na pakakasalan kita ng dahil lang sa mana. Alam ni Dad at ni Gary ang pag-ibig ko para sa iyo. Kahit nung time na ipadala ko ni Dad sa US para magmasteral, ay pumayag ako. Palagay ang loob ko nung pagbalik ko, ready ka na kapag inalok kita ng kasal. Na nakuha mo na ang pangarap mo dahil ayaw kong meron kapag sisiyan pag nagpakasal na tayo. Kapag bumuo na tayo ng pamilya. Pero pag uwi ko, nalaman kong inagaw ko na ni Gary sa akin. Napatiim bagang ito. Siya naman ay natulala at walang masabi sa mga pinagtapat ng asawa sa kanya ngayon. Nakiusap ako kay Gary na ipabaya kanya sa akin. Kahit sa kanya na ang mana, wala akong pakialam. Pero hindi siya pumayag. Kaya naman gumawa ako ng paraan para mapilit kita magpakasal sa akin. At nagtagumpay nga ako, Andrea. Kahit pa hindi ako mahal mo, ay okay lang.
Sabi ko sa sarili ko, gagawin ko na lamang ang lahat para mahalin mo ko. Pero mukhang hanggang ngayon, hindi ko pa rin magawang paibigin ka. Gilala si Andrea na magsikin sa kanya sinabi nito. Mahal siya ni Cleo, pero sinungaling. Sumbat niya dito. Kung mahal mo ko, bakit nagplano kayo ni Amira na ipawalang bisa ang kasal natin? Matalim na tiningnan niya ito. Gumapang naman ito para lumapit sa tuhod niya. Mahigpit na ginagap nito ang kamay niya. Yun ang plano niya, pero hindi ako. Ibang babae yun. Oo, aaminin ko. Nagkaroon kami ng relasyon. Pero pisikal lang iyon. At nang may mangyari sa atin sa kubo, wala nang nangyari sa amin. Sinungaling ka talaga. Bakit buntis ang babae yun? Kung matagal nang wala nangyayari sa inyo. Saka nahuli ko kayo kagabi. Naghalikan kayo dyan sa baba. Galit niyang saad sa asawa at pinagsuntok niya ito. Hinuli nito ang kamay niya. Teka nga muna, Andrea. Ano namang kinalaman ko kung buntis ang babaeng yun? Saka siyang pumunta dito kagabi at bigla nalaman ng halik. Kung talagang nakita mo kami, sana nakita mo rin kung paano ko siya tinulak. Natigilan naman si Andrea. Hindi niya sigurado kung nagsasabi ba ito ng totoo dahil nang makita niya ang mga ito sa bintana kagabi ay mabilis na siya umalis doon kasi hindi niya kaya makita na may ibang kahalikan ng asawa niya. So tell me, anong kinalaman ko sa mabubuntis ang babaeng yun? Kunotang noon na tanong nito sa kanya. Na nagkita kami sa mall at sinabi niya na 6 na linggo na raw siyang buntis. At ikaw ang ama. Nakalabing sabi niya dito. Ngayon niya lang na-realize na napakalaki niyang hibang para maniwala kay Amira. At napaniwala ka naman ni Amira. Kaya ba galit ka sa akin mula pa sa mall? Nangingiting tanong nito. Marahan siyang tumango. Tumayo si Cleo at tumabi sa kanya. Kung buntis man siya, ay hindi ako ama noon. Hindi ko nga siya nakita. Simula nung pagbuhatan ko siya na kamay sa mansyon. Maliban na lamang kagabi. Maang napatingin siya dito. Kailan mo naman siya napagbuhatan ng kamay? Tiro sa talong niya dito. At kinuwento ni Cleo ang nangyari nang malaman nito ang ginawa ng mama nito at ni Amira sa kanya. Mahal kita, Andrea. Mahal na mahal. Hindi naman kita minamadali na mahalin ako. Ang gusto ko lang naman, mahal din kita, Cleo. Putol niya sa sasabihin ng asawa. Ha? Bahala ka. Kunuwa inis ang sabi niya dito. Anong sabi mo? Nanlalaki ang mga mata nito na tanong sa kanya. Wait, Andrea. Mahal mo din ako? Yun ang sabi mo, diba? Mahal mo ako? Hindi makapaniwalang nagpalakad-lakad si Cleo sa harapan niya. Siya naman ay distracted sa tuwalay nakatapis lang sa asawa at baka mahulog iyon. Lumapit uli ito sa kanya at hinawakan ng magkabila niyang pisngi. Mahal mo ko? Tanong nito, nakita sa mata ang kasiyahan. Tumungo si Andrea. Mahal kita, Cleo. Mahal na mahal kaya ang sakit para sa akin na malaman na kaya mo lang ako pinakasalan nang dahil lang sa mana. Lalo nung malaman kong gusto mong ipawala ang bisa ang kasal natin. Para mo ko inalisan ng buhay noon. Tapos nakita ko si Gary. Inaya niya akong umalis. Lumayo dito. Pero alam mo kung anong masakit doon? Hindi ko kayang lumayo. Dahil mas hindi ko kakayaning mawalay sa'yo, Cleo. Nang halikan niya ako, napaiyak ako noon. Dahil napatunayan ko lang noon na mas minahal kita kaysa sa kanya. Alam mo ba yung nararamdaman ko noong mga oras na yun? Gusto ko nang mawala pero maisip ko pa lang na hindi na kita makikita. Iyang sakit-sakit na. Tapos nalaman ko pang buntis si Amira at ikaw ang ama. Nanlumo ako noon, Cleo. Yung lahat ng pag-asa na konting-konti na nga lang, ay nawala pa. Buntis din siya. Tapos mas maganda pa siya sa akin. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil nalika na siya ng asawa. Mamahalin ba kita kung mas maganda siya sa'yo? Nakangiting sabi nito. Bulag ka ba? Nakalabing bulong niya. I'm not. Malinaw ang mata ko. 2020 ang vision ko. At maniwala ka sa akin. Walang ibang maganda sa paningin ko,
kundi ikaw lang, Andrea. Hinalikan siya ni Cleo. Halik na puno ng pagmamahal. Halik na bumura sa lahat ng pagdududa sa puso niya. Mahal siya ng asawa niya at iyon ang paniniwalaan niya. Inihiga siya nito nang tumunog ang cellphone nito. Kinuha niya iyon sa side table at nakita niyang sa amirang collar. Ibato mo na yan. Nakasimangot na sabi ni Cleo sa kanya, sabay yakap sa kanya. Sandali lang. Awat niya dito, saka mabilis na inaccept ang tawag. Taka naman siyang tinignan ng asawa, pero kininditan lamang niya ito. Hello? Naipaikot niya ang mata nang marinig ang malambing na boses ng babae. Tigilan mo na ang asawa ko. Formal na sabi ni Andrea. Andrea? Ako nga, Amira. Tumawa naman ito sa kabilang linya. Hindi ikaw ang gusto kong kausapin. Asan si Cleo? Mataray na sabi nito sa kanya. Makinig ka sa akin, babae ka. Galit na sabi niya dito. Ang asawa naman niya ay halatang nabigla at na-amuse sa kanya. Titigilan mo ang asawa ko o ipatitigil ko yung paghinga mo. Maghanap na ibang kakamot dyan sa pangati mo. Huwag yung may asawa na. Dahil pag nainis ako sa'yo, makikita mo kung paano ako magalit. Kinalimutan na niya ang naguro siya at hindi bagay sa kanya ang mga ganoong salita. Pero alam niyang nasa tama siya at ilalaban niya kung ano nararapat para sa kanya at sa kanilang anak. Natatawa namang inagaw sa kanya ni Cleo ang cellphone. Narinig mo ang sinabi ng asawa ko, Amira? Tumigil ka na. Dahil kahit kailan, hindi ko iiwan si Andrea para sa'yo. Seryosong wika nito, saka ini-off ang cellphone. Inihagis na lang ni Cleo kung saan ang cellphone at muli siyang hinalikan. I love you. Bulong nito. I love you too, Cleo. Marahang bumangon si Cleo at maingat na kinumutan si Andrea. Hinalikan niya makinis na balikat nito at marahang naplos ang buhok nitong tiyan. Nag-uumapaw ang saya sa puso niya sa nalamang mahal din siya nito. Wala na ata siyang may hiling pa. Ngayong alam niyang mahal siya ni Andrea at magkakaanak na sila, ay hindi siya papayag na may sumira pa roon. Napatiimbagang siya. Hindi siya papayag na may gumulo sa pamilya niya. Maingat siyang tumayo at mabilis na hinagilap ang mga damit. Tiningnan niya ang oras. 3:00 na ng madaling araw. Agad niyang kinuha ang susi ng kotse niya. Muli niyang tiningnan ng asawang himbing na himbing natutulog sa kama bago siya lumabas sa kwarto nila. Sumakay si Cleo ng kotse niya at pinandar iyon. Halos wala pang 15 minutos na marating niya ang pakay. Isang maliit na bungalow na pinagawa ng daddy niya na ilang kilometro lang ang layo sa log house. Bumaba siya at malalakas na kinalampag ang pinto. May narinig siyang kaluskos mula sa loob at maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Cleo? Pupungas-pungas sa sabi ni Amira. Halatang nagulat ito nang makita siya. Agad niyang tinulak ito papasok sa loob ng kabahayan at pabalibag na isinara ang pinto. Mahigpit niyang hinila ang braso nito. Napapiksi ito pero wala siyang pakialam kung masaktan man niya ito. Anong pumasok sa isip mo at nilapitan mo si Andrea? Galit na singhal niya dito. Bumakas ang galit sa mukha ng babae. At bakit? Anong masama kung malaman niyang buntis ako? Pamilya rin naman ang anak niya, ang anak ko. Sarkastikong saad nito. Lalong umigpit ang hawak ni Cleo sa braso ni Amira. Ano ba? Nasasaktan ako, Cleo. Nagpupumilit itong kumawala mula sa kanya. Subukan mo lapitan uli ang asawa ko. At makikita mo hinahanap mo, Amira. Wala akong pakialam kung buntis ka. Sumunod ka sa usapan natin kung ayaw mo. Kung ayaw mong ano, Cleo. Taas na ang putol nito sa kanya at pagkuwan ay ngumiti ito. Gusto mong parusahan ako? Ano naman parusa mo kukuha ko? Pinadaanan ng daliri nito ang gilid ng labi niya. Nandidiri namang iniiwaw si Cleo ang mukha sa kamay nito saka itong hinisian. Hindi ko hahawakan ang babaeng kasindumi mo. Kitang-kita niya ang galit at sakit na bumadha sa mata ni Amira. Leave my wife alone. Pagbabanta niya dito. Tumalikod na siya para iwan ito nang muli magsalita si Amira. Kahit anong gawin mong tago sa akin, lalabas at lalabas pa rin ang totoo, Cleo.
Hindi siya nagsalita, pero naikuyom niya mga kamao. Lumabas na siya ng bahay na iyon at sumakay na sa kotse niya pabalik sa asawa. Napahampas na lamang siya sa manibela para mailabas ang galit niya. Kanina, nang banggitin ni Andrea tungkol kay Amira, ay halos napigil niya ang paghinga. Hindi siya papayag na makagulo sa kanila sa Amira at ang dinadala nito. Kailangan niyang bantayan na mabuti si Amira para hindi ito makalapit sa asawa niya. Nagising si Andrea sa tunog ng makina ng sasakyan. Bumangon siya at nakitang wala sa tabi niya ang asawa. Itinapis niya ang kumot sa katawan niya at tumayo para lumapit sa bintana. Nakita niya pa ang bahagi likod ng kotse ni Cleo na papalabas ng gate. Napakunot noo siyang tumingin sa wall clock. 3:00 pa lamang na madaling araw. Saan kaya pupunta ang asawa niya? Bakit hindi mo na nagpaalam sa kanya? Kinuha niya ang cellphone sa bedside table at dinayal ang number ni Cleo. Nangunot ang noo niya nang marinig na may nagre-ring din sa loob ng kwarto nila. Hinanap niya iyon at nakita niya sa sahig ang cellphone ni Cleo na nagre-ring. Ini-off na niya ang tawag at pinulot ang cellphone ng asawa. Naalala niyang basta nga lang pala binuto iyon ni Cleo kanina pagkatapos tapusin ang tawag ni Amira. Nakalimutan na siguro ng asawa niya na kunin iyon. Inilapag niya iyon sa bedside table kasama ang cellphone niya. Saan kaya pupunta si Cleo ng ganitong oras? Nakaramdam uli siya ng antok, kaya naman muli siyang nahiga sa kama at natulog. At pagkagising niya, inasa tabi na niya si Cleo. Nakayakap ito sa kanya at mahimbing na natutulog. Hindi niya namalayan na nakauwi na pala ito. Hinaplos ni Andrea ang pisingin ni Cleo at marahang inalikan sa mga labi. Dahan-dahan ito nagmulat ng mga mata at napangiti ito nang masilayan siya. Good morning, anito sa poos na boses. Napakagatlabi naman si Andrea. Ang sayang tingnan ni Cleo kapag ganitong bagong gising. Namumungay ang mga mata nito na nakangiti rin. Good morning din. Ganting bati niya dito. Saan ka pala galing kanina? Tanong niya na malaalang umalis ito kanina. Nakita niyang tila natigilan si Cleo. Yumakap ito sa kanya na mahigpit. Mahal na mahal kita, Andrea. Puno ng pagmamahal na sabi nito sa kanya. Kita niya ang sinseridad sa mga mata ng asawa habang sinasabi iyon. Mahal din kita, Cleo. Wika niya, saka ginawaran ng halikang asawa. Ano kaya ang tinatago ni Cleo kay Andrea? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.